Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Tim Cone, sinabing taller version ni Justin Brownlee si Benny Boatwright. Calvin Abueva, yari kay Commissioner Willie Marshall, dapat nga bang bigyan ng fine o suspension ng PBA? Ito ngang si Calvin Abueva mga chong ay mainit sa nakalipas na Manila Clasico, kung saan nagawa ngang makuha ng Barangay Ginebra ang panalo sa score na 77-87. At sa first quarter nga ng Manila Clasico ay nakita itong si Calvin Abueva na nag-dirty finger sa isang Barangay Ginebra fans, at kitang-kita nga yan sa kamera na televised nationwide. Kaya naman marami ang nanggagalaiti ngayon dito kay Calvin Abueva dahil bumabalik na naman daw yung barubal nitong ugali at hindi nakikitaan ng pagbabago. Ayon nga sa naging latest interview nitong si Calvin Abueva kung ano yung naging problema ng kanilang kupunan, ay ang palusot nitong si Calvin Abueva ay kalahati nga daw sa lineup ng Magnolia Hotshots ay naglaro sa nakalipas na PBA All-Star. 2 days nga lang daw yung kanilang naging preparation, kaya pagod daw yung kanyang mga teammates. Halos kalahati sa amin nasa All-Star, diba? Yung 2 days preparation lang and kulang kami sa focus. Yun yung nangyari sa amin. Hindi na namin nakuha yung panalo. Pero sablay nga yung rason na yan ni Calvin Abueva dahil kung ang Magnolia Hotshots kalahati ng kanilang lineup ay nasa All-Star, ano pa ang Barangay Ginebra na halos lahat ng kanilang players ay naglaro sa PBA All-Star. Kinumed naman ni Calvin Abueva yung mahigpit na depensa ng Barangay Ginebra. Hindi nga daw nila nagawang makapag-adjust kaya kinapos na sila sa dulo. Aggressive sila sa depensa na pinapakita nila at kami talaga na scripted. Patungkol naman sa insidenteng pagda-dirty finger nito sa isang Barangay Ginebra fan, ay ang sagot nitong si Calvin Abueva ay hindi naman daw niya sinasadya. Hindi niya nga daw alam na may camera pala na nakaharap sa kanya at hindi naman daw niya kasalanan. Dahil nakatalikod naman daw siya sa court, ibang usapan daw kapag nakaharap. And hindi ko man alam na may camera doon. Nakatalikod na nga ako di ba? Good na ako pero nakita pa rin. Hindi ko nasadya yun. Yung nakaharap ako dun sa court, siguro yun, pero nakatalikod kasi ako Pagdating dyan mga chong, sablay na naman yung rason nitong si Calvin Abueva. Dahil kahit saan ka humarap, ay hindi naman talaga pwedeng mag-dirty finger. Nagrarason lang itong si Calvin Abueva dahil wala na siyang palusot dahil kitang-kita sa kamera. Natanong naman itong si Calvin Abueva kung bakit siya nag-dirty finger sa isang fan at hindi nga maipaliwanag ni Calvin Abueva ang kanyang rason. Para sa akin mga chong ay natural na kay Calvin Abueva ang ganyang galawan. Mukhang mannerism niya na nga yan kung saan hindi niya na napapansin na ginagawa na niya pala. Pero ang malaking tanong nga mga chong, mapapatawan ba ng suspension o fine itong si Calvin Abueva matapos ang ginawa nitong dirty finger sa isang fan? As of now, habang ine-edit ko ang video na ito, ay wala pang update na ibinibigay ang PBA patungkol kung anong aksyon ang gagawin nila dito kay Calvin Abueva. Pero malabo nga na isuspindi ito ng PBA. Ang pinaka worst case scenario na para kay Calvin Abueva ay pagmultahin lang siya ng PBA. Pinakamagaan ay bigyan lang siya ng warning o palampasin lang ni Come Marshall. Pero para sa akin mga chong ay dapat patawan ng sanksyon itong si Calvin Abueva dahil ilang beses na nga niya yang ginagawa. Sasabihin niyang magbabago na siya pero kalaunan babalik din yung kanyang ugali, which is nangyari na nga. At yan nga yung problema ng PBA dito kay Calvin Abueva, at kung hindi nila ito bibigyan ng sanction ay uulit at uulit lang ito. Ang masakit pa, baka mas lumala pa ang ugali nitong si Calvin Abueva kapag hindi gumawa ng aksyon ang PBA. Kayo mga chong, anong sanksyon ang dapat ipataw kay Calvin Abueva? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Tim Cone, sinabing taller version ni Justin Brownlee si Benny Boatwright.
Matapos ang pagkakapanado ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Manila Clasico, ay natanong nga itong si Coach Tim Cone sa press con interview kung bakit si Benny Boatwright ang pinili nila na maging panibagong naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ay ang sagot nga ni Coach Tim ay very versatile nga ang nasabing former SMB import, at nakikita nga daw ni Coach Tim na mas batang version ito ni Justin Brownlee na mas mataas pa ng 3 to 4 inches sa katauhan ni Benny Boatwright. Dagdag pa nga ni Coach Tim Cone ay hindi nga daw siya parte ng conversation patungkol sa pag-uusap ng Samahang Basketball ng Pilipinas at ni Benny Boatwright. Pero ang alam nga raw ni Coach Tim Cone ay mayroon ng agreement at magsasubmit na ng papers to naturalize itong si Benny Boatwright. Binanggit rin ni Coach Tim Cone na siya raw ang nagsabi sa Samahang Basketball ng Pilipinas na gawing naturalized player itong si Benny Boatwright dahil meron nga itong size, kayang maglaro in and out at napaka-versatile player. Sa ngayon ay mahaba pa daw ang proseso para maging naturalized player itong si Benny Boatwright. At paglilinaw pa nga ni Coach Tim na si Justin Brownlee pa rin daw ang priority ng ating national team na maging naturalized player. Magiging backup nga daw itong si Benny Boatwright, at ganyan nga rin daw yung sitwasyon noon ni Justin Brownlee dahil backup import lang ito ni Jordan Clarkson last FIBA World Cup. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa China itong si Benny Boatwright at hindi pa nga daw siya nakakausap ng personal ni Coach Tim Cone dahil ang tanging nakakausap nga lang daw ni Benny Boatwright ay ang Gilas team manager na si Richard Del Rosario. Sa ngayon ay malinaw na si Justin Brownlee pa rin ang priority bilang naturalized player at backup itong si Benny Boatwright.